Ilang retiradong maestrado at legal expert pinuna ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Parang sobrang delay na, no? Kailan ba nag-decide ito? De, ano yan? In preparation na yan. Doon sa impeachment? Sa susunod naman na impeachment. Pero may bago ata ito, pang-apat eh. Yung pinail. Pinail, Hindi, ito kasi reaction doon sa desisyon ng Supreme Court. Tagal na nung desisyon, di ba? Yun na nga, sige nga. Teka, meron na naman tayong bagong pupunahin. Itong mga tinatawag na legal luminaries o yung mga tinatawag na political analyst na kung saan nililito ang mga tao gamit yung kanilang mga impormasyon na hinahatid sa pamamagitan ng mainstream media. Sila ay nagtatago sa pangalang attorney, professor, political analyst, at kung ano-ano pang mga katawagan or expert na tinatawag sa mainstream media. Ang tawag dyan, appeal to authority. Dahil sa kanilang title, sa pangalan, bilang ordinaryong Pilipino, makikinig sa kanila at paniniwalaan mo na dahil doon sa kanilang title. Pero di mo alam, etong mga to, hindi sila tagapaghatid ng tamang impormasyon o para ipaintindi sa tao kung ano yung nangyayari sa eksena ng politika sa Pilipinas. Kundi, meron silang bit-bit o dala-dalang mga naratibo na kung saan itong mga to hindi sila neutral. Meron silang sariling political leaning o political agenda na pinifeed sa mga tao na dapat daw ito ang paniwalaan. Alam mo kung anong tawag dyan? Manipulation. Minamanipulate nila yung utak ng mga tao sa maling impormasyon o panliligaw, panlilin lang sa mga tao para paniwalaan yung kanilang sasabihin. Pero hindi natin nilalahat. Merong mga political analysts, mangilan-ngilan nga lang, na nagsasalita naman na neutral sa harap ng mainstream media. Pero kadalasan, karamihan sa kanila, talaga hindi mo mapagkakatiwalaan. Kaya kung makikinig tayo sa kanila, huwag nating masyadong kunin yung mga impormasyon o yung mga salitang sinasabi nila, kundi kailangan balansihin natin ito kung saan ba talaga tayo dinadala ng mga impormasyong naririnig natin. O paano? Sabay-sabay na nating panoorin para mas lalo mong maunawaan itong sinasabi ko. Let's go! Kita mo dyan, Jen, at dapat na lumutang dyan. Kasi kung ang question mo lang dyan ay decision ng Supreme Court, gaya na sinabi ko, napakalayo na, di ba? Ano ang message nila? Dapat ganun ang tingin mo eh. Tingnan mo kaagad kung ano yung agenda. Hindi yung reaction nila dun sa Supreme Court, kundi may inilulutang silang senaryo. Yes. Ano yun? Baguhin ang saligang batas. Di ba yun nasabihin? Para maitama yung ginawa ng Supreme Court, baguhin daw po ang saligang batas. Di ba kanina tinitingnan natin, anong itatapat mo dito sa pagdedeklara ni BP Sara na nasa kanya na lahat ng elemento ng posibilidad ng pagkapanalo. Mataas ang rating, underdog, hindi lang siya mismo ang inaatake, pati yung tatay niya, nakakulong, may simpatsya. Anong pwede mong itapat dito? Hindi kandidato. Ano yun? Saligang batas. Senaryo. Anong senaryo? Yung hindi kailangan magkaroon ng eleksyon. Naku, patay tayo dyan. Hindi pa. Pag binago mo ang saligang batas, pwede mong gawin, wala na tayong presidente, prime minister na. Anong prime minister? Parliament. Ang boboto ay hindi mga tao. Ang iboboto ng mga tao, mga members of parliament. Ang iboboto ng members of parliament, prime minister. Walang presidential election. Yan ang sinasabi natin. Medyo... Bakit ilulutang ngayon yung desisyon ng Supreme Court ay napakalayo? Kasi inilulutang nila ang isang posibilidad na kailangan nating magbago ng saligang batas. Pero yun ba ang kanilang ulterior motive? Itama yung Supreme Court decision? Pwede, pero pwede bang meron pang iba?
mas malamang. Marami. Kasi sabi nga, imposible sa 15 na mahistrado ng Supreme Court, hindi napansin yung pinupunto nila. Oo. Di ba? Kasi unanimous yung decision ng 15 eh. Yun. Hindi pala 15, 13 kasi lahat. Oo. Well, consider sa 15 na rin. Kaya nga, ito, yung nagsalita ka dun sa forum na yun, ilan ba sila? 4. O 4. Eh di, ano pa rin yung 13? Di ba? Yes. Or sabihin na natin kayong lahat na 4 ay Supreme Court Justice active. Hindi kayo mga retired. Hindi rin kayo... Ano pa rin kayo? Talo pa rin sila. Dissenting opinion pa rin kayo. Majority Hindi rule kayo eh. pwedeng manaig. Yes. Di ba? So, anong punto? Bakit ganun? Inilulutan nga nila, ipinopload nila ang pangailangang magpalit ng saligang batas.